Good afternoon, Rose. Good afternoon sa mga kababayan natin. Well, simula na nga ng second regular session. And we expect, of course, to also attend to legislative work and lalo na yung napipintong budget deliberations. Kaming mga members of the prosecution panel, syempre mahihirapan kami, syempre double time kami because we're going to divide our attention, our time dun sa work sa impeachment and then sa work namin sa legislation. Hindi namin pwedeng pabayaan yung legislative work simply because we are part of the prosecution panel. So, doble kayod lang. We just have to really work harder. So, ibig sabihin, ito pong tatlong to, pare-pareho po itong pantay-pantay lang na priorities po? Yes, priority po yan. Para sa akin, personally, I would say na lahat yan priority and lahat yan demanding. Opo. Lahat yan challenging. So, extra hard work ang kailangan. Ma'am, regarding naman po dun sa pagbabago, set up sa paglalatag ng ebidensya, natapos nyo na nga po yung presentation ng evidence at witnesses sa assassination plot, grave threats, inciting to sedition, at meron pong panukalang baguhin na isunod naman po yung defense sa pag-represent nila. May objection po ba kayo sa ganung setup? Well, para sa amin sa panel of prosecutors is that we're going to submit to the wisdom, to the judgment and the discretion of the impeachment court. Kung sasabihin nila na ganun ang preferred nila na mode or preferred sequencing of the presentation, na pagkatapos ng grave threats ay yung defense na lang muna bago ituloy-tuloy yung ibang articles, then we would just have to respect that on the part of the prosecution panel. Wala naman kaming strong objections about that. How about po dun sa issue na may mga senator judge po, katulad po, banggitin ko na po, si Senator Judge Pia Cayetano, na nag-post po siya ng isang Facebook reel na nag-viral po sa Facebook, na ang ilan pong spokesperson, dinescribe po ito na splice at edited. May concern po ba kayo sa mga ganun pong actuation or hakbang? Para sa amin po sa prosecution panel ay sana iwasan yan. Yung mga ganyan na mga ginagawa na nagpo-post ng mga spliced video, nawawala yung context kasi may pagka-misleading yan. Hindi ho dapat natin linilito ang mga kababayan natin. So sana iwasan yan because it also goes into the question of impartiality on the part of certain senator judges. Pero may formal manifestation po ba ang prosecution panel regarding sa issue na ito? I don't think, I'm not sure. I'm not sure kung gagawa kami ng any formal move para i-bring to the attention of the impeachment court, yung mga ganyan. Sa issue naman po ng mahigpit na pagbabantay po sa budget, sabi po ni Ombudsman Remulla, gusto niya po na bantayan din po yun pong pagbalangkas sa pambansang pondo. Ano pong masasabi niyo po doon, ma'am? Siyempre, babantayan yan. Yan naman talaga. And lalo na kami sa minority because I'm part of the minority. We're supposed to be the fiscalizers. So we really have to thoroughly scrutinize the budget para yung mga naging concern dati, yung mga insertions na yan, ay maiwasan na. Last na lang po, baka may mensahe po kayo sa public at sa constituents niyo po, ma'am. Mahalaga po na pakinggan natin, panoorin natin yung SONA, tingnan ho natin kung ano yung mga gagawing mga highlights ng speech ng Pangulo. Ano ba yung mga issues na tutuunan niya talaga ng pansin? Meron ba tayong maasahan ng mga talagang mga very explosive? Maasahan din ba natin yung mga konkreto na mga measures na plano ng gobyerno para i-address ang mga patong-patong na mga challenges sa ating bansa?